sobrang political ng ICC na yan, Buisek. Ang Amerika nga, kontra sa ICC eh. Meron silang tinatawag na Hague Invasion Act. Ayaw nilang magpa-aresto ang kahit na sinong American citizen laban sa ICC dahil alam nilang napaka-politika ng ICC na yan. Kapag meron silang inaresto na American citizen, gegerahin nila ang Netherlands. Dapat meron din tayong ganun eh. At ganoon din yung Israel, si Benjamin Netanyahu. Merong warrant of arrest mula sa ICC, di ba? At ganoon din, ginagamit po nila yan para ipitin ang mga kalaban sa politika. Huwag po natin pabayaan na isipag natin ang ating sovereignty sa kanila. Kasi dapat may clear and unmistakable right, tapos merong about to be unlawful act by the government, kaya pipigilan mo siya. Pero kapag status quo ante order, hindi mo kailangan i-meet yung mga requirements na yun. Ibig sabihin lamang, i-preserve muna natin yung status before ng issue kasi hindi pa malinaw yung issue. On that question, tama yung dissenting opinion ni Justice Javier. Tandaan po natin, ang question lamang na rin-resolve ng Supreme Court ay whether or not issue yung TRO and status quo ante order. Hindi niya rin-resolve yung main issue na pwede bang ma-aresto si Bato nang hindi dumadaan yung warrant from the ICC sa local courts. Hindi sinagot ng Supreme Court yun. Pero ang sinagot niya lamang ay dapat bang pigilan yung pag-serve ng warrant ng ICC na hindi ngayon ng government na hindi dumadaan sa korte. Magkaiba po yun. So, kayo na po ang mag-decide. Tatlo po yung main features and tema na linabas na decision ng Supreme Court. Meron po dun sa main decision, merong separate opinion ni Justice Leonet at merong dissenting opinion ni Justice Javier. Yung main decision po, sabi niya, hindi pa tayo sigurado sa legal question kung pwede ba siyang ma-aresto on the basis of the ICC warrant without going through the courts. Therefore, hindi niya na-establish yung clear and unmistakable right. O, di ba? Pwede, di ba? Ngayon naman, ang sabi ni Justice Leones sa kanyang separate opinion, hindi mo kailangan ng ganong legal question para establish yung kanyang clear and unmistakable right. Ang kanyang clear and unmistakable right ay yung right to liberty without due process of law. Meron siyang karapatan na maging malaya to begin with. Pero sabi niya, kaso nga lang kasi hindi pa kasi na settle yung question kung pwede siyang pagsilbihan ng international warrant ng ICC without going through the local courts. Therefore, yung second element ng TRO na meron dapat illegal na about na pwede na nagagawin ng gobyerno bago ma-violate yung kanyang right ay hindi na-meet para mag-issue ng TRO, di ba? Itong una at pangalawang decision na ito, nanggugulo lang, ginagawa nilang complicated. Ang pinakamagandang decision ay yung dissenting opinion ni Justice Javier. Ang sabi niya, let's be pragmatic. Meron ba siyang clear and unmistakable right? Opo. Kasi ang karapatan natin ay nasa konstitusyon. We have right to liberty. No one should be deprived of liberty without due process of law. Tapos sabi niya, kapag inaresto niyo yung tao na yan, diretso na yan sa Hague, tulad ng ginawa nila kay Rodrigo Duterte. Therefore, yung sinasabi ng main decision at separate opinion ni Leonen, na okay lang ma-aresto muna habang hindi pa tayo sure, pwede ka naman mag-habeas corpus. Mutin, academic na yun! Yung habeas corpus kapag nasa Hague na. Kasi ang habeas corpus, ang inuutusan yung gobyerno habang hawak mo yung tao, produce the body. Kapag nasa Hague na, hindi na gobyerno may hawak nun eh. You cannot produce the body anymore. Therefore, let's be pragmatic, maging practical tayo. Talaga namang aarestuhin na siya, huwag na tayo magmaangan pa kasi ang ginagawa ni Justice Leonen at ginagawa ng main decision, ang sabi nila, sabi nga ni BBN, hindi naman natin siya aarestuhin eh. Therefore, walang threat, walang unlawful threat. Hello! Nung inisyo nga yung TRO, malinaw na malinaw yung threat, aarestuhin na nga daw eh. Pagka-aresto, diretso sa Hague. Therefore, merong violation ng kanyang right to liberty. Tandaan po natin, may karapatan siyang maging malaya. Fundamental po yan sa ating konstitusyon at sabi dun sa Rome Statute na kanilang pinaninindigan, it should follow yung local procedures bago i-serve yung warrant. Yung sinasabi nila na after serving the warrant ay dapat nating i-submit sa court para i-check yung kung tama ba yung identity ng tao at yung pag-serve ng warrant, it's quite another procedure than the procedure that you have to follow while serving the warrant. And that procedure is what is required by the Constitution, the due process, and it requires going through the local courts. At hindi po tayo nag-iisa sa opinion na yan. Yung UK, meron din silang International Criminal Court Act na tinatawag. At every time na magsuserve ng ICC warrants, kailangan dumaan sa local courts. At ginagawa yan sa ibang bansa. Dito lang sa Philippines, hindi ginagawa. So dapat kailangan natin gawin. Dahil yun po ang garantisado sa batas. Tandaan po natin, ang nakalagay sa ating konstitusyon ay proteksyon ng mga Filipino citizens against sa abuse ng ating gobyerno. At ang abuse ng gobyerno ay kapag hindi pinadadaan sa mata ng husgado yung pag-deprive mo ng kanyang liberty.
Kaya dapat padaanin sa husgado yung bagay na yan. Yung sinasabi nila na shortcut under sa Republic Act na sinasabi pwedeng isurrender ang isang tao sa international body, hindi pwede yun. Bakit? Surrender ang sinasabi, hindi arrest. Pag surrender, arestado mo na yung tao, hawak mo na saan mo ibibigay. Yung test kasi ng deprivation of liberty, kung dumaan siya sa due process, ay on the moment of arrest. Hindi on the moment of surrender. Surrender, ang premise nun is nasa custody mo na yung tao. Itong tao na to wala pa sa custody mo. Hindi pa siya na-deprive ng liberty. I-deprive mo pa lang ng liberty. Therefore, hindi applicable yung surrender provision ng Republic Act. Unconstitutional yun kapag i-apply mo doon sa arrest. Tingnan po natin. Every time na may international na mga cases dito sa Pilipinas, kapag enforced against a foreigner, okay lang na hindi dumaan sa local courts. Bakit? Kasi ang shortcut niyan, yung privilege nila to stay in the Philippines is privilege lang. Visa, i-cancel mo lang yung visa, and then deportation order agad. Okay lang yun. Pero kapag Filipino citizen, every time, kailangan dumaan sa korte yan. Kasi yung karapatan ng Filipino citizen, ng due process, gamit ang korte, ay naka-enshrine yan sa constitution natin para hindi tayo maabuso ng ating gobyerno. Parati po yan ginagawa sa lahat ng jurisdiction sa buong mundo. Yun po, tingnan niyo po yung practical na implication na ito. Kapag merong foreign, di ba, sabi nila, hindi naman foreign court eh. Ina-admit nyo nga na foreign court, kaya nga ini-invoke ninyo yung Republic Act na pwedeng isurrender sa foreign court, hindi ba? So ina-admit nyo na foreign court. Every time na may foreign court na gusto mong i-enforce yung kanilang legal papers sa Philippines, kailangan dumaan sa korte. Bakit? Anong chinecheck mo? Yung authenticity. Yun yung una, kung tama ba yung papeles, kung authentic ba. Kasi kailangan mong ipa-stamp yan doon sa Philippine Embassy kung saan nanggaling. Dapat pinastamp mo na nila sa Hague yun, tapos titingnan ng judge kung authentic o hindi. Ngayon, hindi natin alam kung yung hawak ni Trillanes ay authentic o hindi. Kasi dapat ang judge lamang ang makakakita. Ginagawa po yan sa mga extradition cases, ginagawa rin yan sa mga batas ng ibang bansa. Sa matter of fact, kahit sabihin nilang hindi na natin kailangan ulitin pa yung probable cause determination ng ICC dito sa Pilipinas, oo, hindi natin kailangan ulitin pa yung probable cause determination kung assuming na tama yung jurisdiction nila. Pero at any rate, in the minimum, kailangan mong i-check yung authenticity ng document. Kapag nag-present ka ng document na hindi issued ng Philippines, therefore hindi yan public document. Hindi mo ma-ensure na authentic yan. Therefore, kailangan mong padaanin sa korte para ma-issue, para ma-check kung totoo o hindi. And then saka mag-serve. Hindi mo na kailangan i-check ulit yung probable cause. Therefore, yung gawa nilang pag-aresto attempt na pag-aresto at pag-manhunt nila kay Bato ay illegal. Magaling yung dissenting opinion, pragmatic at pragmatic. Kung ikaw ay ordinaryong tao, yun ang pakikinggan mo. Yun po ang common sense. Very good, Panyero. And in fact, yun din nga, ako, on a personal note, I also agree dun sa dissenting opinion ni Justice Amy Javier Lazaro. Kasi for me, ang pinaka-importanting issue dito sa atin is sovereignty. No? Protektahan natin ang ating kapwa Pilipino. Anuman ang batas ng iba, unahin muna natin ang ating kapwa Pilipino na maprotektahan. Ngayon, Attorney Harold, sa konsepto ng the incorporation clause daw, no, na automatically incorporated na daw yung mga provisions ng Rome Statute sa ating batas. What is your comment about this? And therefore, pwede nang i-bypass itong mga legal processes natin dito sa Pilipinas. Sabi lang sa ating konstitusyon ay lahat ng ating international obligations, international treaties are part of the law of the land. Pero you cannot deny the fact that it's still a foreign court. Ganon din naman sa ating pag-recognize ng mga foreign jurisdictions. Kasama rin naman sa ating international practice na i-recognize yung kanilang mga issuances. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mo nang i-undermine yung mga measures na nasa constitution natin para protektahan ang mga individual liberties ng ating citizens against the abuse of the government. Hindi po yun pwede. Kaya in fact, kapag merong conflict between a law and the Constitution, yung Constitution ang masusunod. Tandaan natin, kahit international treaty pa yan at supranational body yan, ang katapat lang yan ay law. Hindi siya Constitution. Hindi niya pwedeng i-trample ang ating Constitution. So kapag sinasabi ng Constitution na malaya ka unless lumahan sa korte, ang determination ng pagtanggal ng iyong kalayaan, hindi ka pwedeng arestuhin. Di ba? May pag-asa ang Pilipinas kapag ganyan ang boses ng kabataan. Sabihin ko na, amihin ko na kasi senior na ako, no?
Attorney Harold, ito bang usapin natin ngayon ay purely legal o politically motivated na rin po? Eh, sobrang political ng ICC na yan, Luise. Ang Amerika nga, kontra sa ICC eh. Meron silang tinatawag na Hate Invasion Act. Ayaw nilang magpa-aresto ang kahit na sinong American citizen laban sa ICC dahil alam nilang napaka-politika ng ICC na yan. Kapag meron silang inaresto na American citizen, gegerahin nila ang Netherlands. Dapat meron din tayong ganun eh. At ganoon din yung Israel, si Benjamin Netanyahu. Merong warrant of arrest mula sa ICC, di ba? At ganoon din, ginagamit po nila yan para ipitin ang mga kalaban sa politika. Huwag po natin pabayaan na isipag natin ang ating sovereignty sa kanila. What can you say about the actions also of Russia? Ano po ang action ng Russia? Okay yan. Nag-issue na sila ng warrant of arrest. Nag-issue ng warrant of arrest laban sa ICC. Wow! Okay ah! Against one of the prosecutors and I think 18 judges of the ICC. What can you say about it? Oh, very good. Dahil po ang sovereignty reside with the people. At ang taong bayan ay ang state. Hindi mo pwedeng ibigay yan sa iilang tao. Nabayaran na nasa ICC naman. Meron namang mga statement na binabayaran sila eh. Mga korap sila eh. At doon nga sa Amerika, hindi nga pinapatuloy eh. At saka nako-confiscate niya yung mga assets nila sa Amerika, yung mga husgado doon. Therefore, yung integrity nila ay questionable. Kaya yung sovereignty ng isang bansa, wag dapat nilang ibigay sa kanila. Yung Penny na mention ni Attorney Harold about information being bought, ayoko po na magsalita regarding that. It's it's a sensitive issue insofar as the Philippine setting is concerned. But going to the next segment, I'll be turning over the floor po kay Kapeni. Maraming salamat, Attorney Yvette. At ngayon naman po, medyo makulay ang magiging topic natin sa next episode. Bakit kamo? Ito po ay katapos-tapos lamang itong nakaraang Lunes, Martes, pinag-antay ang taong bayan. Ngunit ang nakita natin kasagutan at katugunan, kayo na po ang magnilay-nilay at magbalanse at sumukat kung ito po ba ay totoo o hindi. Naniniwala po ba kayo sa naging patayan nila ng kanilang kasagutan na ipinahayag nitong nakaraang Lunes at Martes? Pinagantay nila tayo. At tayo po ay talagang nag-antay. Baka sakali namang this time ay para naman po talaga sa totoong aspetong usaping tapang at malasakit ba? Matapang sila nanindigan na mag-antay at magkakaroon ng katugunan ng Lunes, naging Martes. At malasakit sa bayan para yung tugon nila ay magiging pabor naman sa Pilipinas. Hindi lang po sa iisang taong kanila pong pinag-iinitan dahil parang ayaw nilang may makatakas eh. Kasi pagka may nakatakas, yung term nakatakas pero hindi applicable to sa taong ito. Dahil hindi naman po ito pugante. Yung po yung pinalalabas nila, pugante. Pero para talagang masusugan ninyo, ang usapin natin ngayong araw with our guest, no, si Attorney Harold and Attorney Garcia, ilalatag ko naman po ang naging desisyon ng Supreme Court. Kasi importante po ito. Sa segment 3 na pala tayo, no, ang usapin nito ay tungkol po doon sa concurring opinion po ni Justice Marvic Leonen. Pag-usapan natin ang separate concurring opinion ni Marvic Leonen. At alam ko ang ating mga bloggers and media is talagang nakasusok dito. Attorney Yvette, medyo gabayan mo ako dito dahil marami pong usaping legal. Papa. Para mailatag natin na maganda at masagot naman po talaga ng tuloy-tuloy ng ating magagaling na panauhin ngayong araw. Ano po ang pinaka-importanting punto ng kanyang concurrence? Yun po yung tanong ko, pwede natin ibato muna ang tanong para makapagpahayag kaya syempre, tapos na tayo sa gentle muna. Doon naman tayo sa panggising sa umaga. Dahil ito talaga, pag nagsalita to, wala tong takot, hindi kimi, dahil yun ang totoo. Hindi ito nagbabalagpag ng mga fake news at tapang na kuno-kuno lang. Attorney Harold, please, I'll give you the floor. Opo. Ano po yung pinaka-importanting punto ng kanyang concurrence? Yung sinabi niya na right in esse, ang default natin ay maging malaya tayo. Meron tayong freedom of liberty. Kasi po, ang sinasabi ng main opinion, wala kang default right of liberty kapag in question pa yung validity ng ICC warrant. Pero sabi ni Justice Leonen, hindi, mali, majority.
meron siyang default right of liberty. Kaso nga lang, yung second element ng TRO, sabi niya, na dapat merong about na gawing illegal yung gobyerno bago mo i-issue yun, hindi rin natin sure yun, sabi niya. Kasi nga, precisely dahil hindi pa na-decide yung question ng validity ng ICC warrant. Eh, dun siya, nanghina siya dun. Medyo mahina yung decision na yun. Kasi hindi siya practical at hindi pragmatic. Kasi ang discussion ng dissenting, ang sabi niya, yun nga eh. Hanggat hindi tayo sure kung valid o hindi ba dapat mag-err tayo on the side of upholding liberty? Yung right ng tao? Yun dapat. Lalo na yun yung malinaw sa ating konstitusyon. Yun po yung sinasabi niya. Lalong-lalo na yun nga ang purpose ng TRO, yung mga interim remedies eh. Para hanggat hindi tayo sure kung legal o hindi ang isang bagay, wag muna tayong magmadali. Wag muna nating sirain ang kalagayan ng bawat isa. Kaya dapat ibalik muna natin sa status quo. Hindi bali kapag nag-decide naman kami, malinaw naman ang sagot eh. So instead, na mag-declare kayo na i-deny ninyo yung TRO, Supreme Court, dapat ang gawin ninyo ay bilisan nyo na lang mag-decide sa main case. Para hindi in limbo yung question ng freedom ni Senator Bato. At ngayon sasabihin ninyo, kapag na-aresto ka, mag-habeas corpus ka na lang. Eh wala na eh, pinadala nyo na sa mga loko-lokong mga nasa gobyerno natin. Kumbaga, kung magiging complicit ang Supreme Court kapag ganun ang nangyari, dahil tinakpan niya ang kanyang mata sa katotohanan on the ground. Dahil ang katotohanan on the ground po malinaw ang plano ng gobyerno. Dali-dalian ang pag-aresto, ipapadala kagad sa Hague para hindi na nila hawak ng jurisdiction. Kapag ganun po ang nangyari, wala nang power yung Supreme. Wala na rin power yung local processes natin. E di pinagbigyan mo na sila. Kumbaga, pinagbigyan mo na, in the end, what if kung nag-decide ka na illegal pala yung ICC warrant? O di, ibig sabihin, dahil sa kakulangan mo, na-deprive tuloy ng kalayaan ng isang tao. Tinapakan mo ang kanyang kalayaan at ang karapatan niya to undergo due process. Eh malamang complicit ka because of your delay. Kaya yung sinasabi ng taong bayan na hindi na sila satisfied sa performance ng Supreme Court, sa performance ng legislature dahil kasapwat sila sa pagnanakaw, sa performance ng executive dahil sila'y pasimulan ng pagnanakaw, hindi natin po sila masisisi kung meron silang hinihiling na letter R. Thank you very much, Attorney Harold. Kanina nabanggit niyo po yung pagtanggal or tinanggal yung piring sa mata. Ganun po ba? Ano po ba yung binanggit niya tungkol doon? Okay lang po yung nakapiring kasi naniniwala ako, pag nakapiring ang mata mo, balanse yung timbang. Ang nakakatakot dyan, baka yung timbangan sira na rin. Bukod po doon sa nakapiring, no? Mas maganda nga po yun na kahit tanggalin mo, huwag mo lang sisirain yung timbangan. Ang masama dito, tinanggal yung piring, parang personality yung batayan. So, yun ang masakit sa ating mga Pilipino. Attorney, moving forward, baka po may sususog po na kasagutan si General Garcia. Anyway, I have my second question. Okay, sir, sorry po. Please, do the honor. Yun na nga yung pinapaliwanag ko kanina na ang sabi ni Justice Leonen is hindi kami pwedeng kasi yung preliminary injunction, yung TRO, ito ay extraordinary remedy. Ginagawad lamang ito sa under extraordinary circumstance. So sabi niya, in the abstract, we cannot issue this extraordinary remedy in your favor because hindi pa nga nadidetermine kung valid o hindi valid yung ICC warrant sa ating jurisdiction. So, kumbaga, parang ang nangyayari, ang gustong sabihin doon is ina-anticipate ni Senator Bato na yung kanilang magiging desisyon doon sa main case. No? So, nandito tayo para magpaliwanag ng desisyon ng Korte Suprema, hindi para criticize or anything, no? Kasi pending pa yung kaso hindi pa maaaring pwede nating sabihin whether or not we can disagree with it. Masasabi lang natin, mapaliwanag natin sa inyo yung rason kung bakit nila hindi iginawad yung TRO because hindi kompleto yung requirements. Yun yung sinasabi ni Justice Leonen at ang pinapaliwanag din ni Justice Leonen is that sabi niya,
hindi pa naman namin na-decisionan yung main case. And that this is not to preempt our decision. And we expect that that decision is going to be a landmark, very important decision concerning our sa constitutional law natin sa ating jurisdiction. Ano po? So, hindi pa rin niya tinukoy, hindi pa rin niya tinumbok ng gusto na yung karapatan ng bawat nilalang sa Pilipinas, within the jurisdiction of the Philippines, to his right to due process of law. Sinasabi ko nga kanina, Section 1, Article 3 ng Bill of Rights, karapatan ng lahat ng nasa Pilipinas, kahit na dayuhan, hindi pwedeng deny ng due process of law. Because ang wordings ng Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property within the jurisdiction of the Philippines. So, Pilipino man yan o banyaga yan, pag nasa Pilipinas, may karapatan yan ng due process of law. Thank you very much, General. At ito naman po ang aking kasunod na katanungan. Tama ba sabihin na para kay Justice Leonen, ang kanya pong stand, premature pa para pigilan ang gobyerno? Yes. Attorney, ang konteksto nito is premature pa daw para pigilan ng gobyerno na arestuhin si Senator Bato. Yes. Yun po ang mas malinaw na paglalatag. Attorney Respicio, please. Sinabi po niya na huwag arestuhin si Senator Bato or premature pa na Premature. Premature. Sinabi niya premature na arestuhin si Senator Bato? On the context po na the courts generally do not issue injunctions to restrain criminal prosecution or arrest before it occurs except in narrow, well-defined circumstances. Kasi po, ang nababasa Ano ko kaya natin pwedeng mas ipaliwanag itong statement na ito? ang nababasa ko po sa kanyang desisyon, ang sinasabi niya na premise ay baliwala naman na yan kasi sinabi naman na ni BBM na hindi siya aarestuhin eh. At hindi nga na-serve yung warrant at nakatakas nga siya eh. Therefore, walang imminent na mababiolate yung kanyang kalayaan. Yun ang sinasabi niya. Kaya naging syntactical siya. He argued by syntax. Kasi sabi niya, ang requirement ng TRO dapat merong unlawful violation of a clear and unmistakable right. Imminent unlawful violation. Pero since hindi naman na nila na-serve at hindi nila isi-serve, sinabi ng Philippines na hindi isi-serve, therefore, walang imminent violation. Yun yung presumption niya. Yun yung assumption niya. Pero hindi niya tinignan kung paano mag-operate itong sila Matibang. Nakaloko-loko, hindi niya alam na once na-initiate niya yung denial ng TRO, automatic arresto na yan. Precisely, hinihintay ka nga eh. Bago sila umandar eh. Yun yung hindi niya binasa. Umiwas siya sa ganong desisyon. Yun ang magandang ginawa ng dissenting opinion na si Justice Javier. Kasi tinignan niya yung long-term effects, middle-term and long-term effects. Hindi natin pwedeng mag-argue ng syntactics lang dito. Ang tignan natin yung fundamental right ng tao. Tignan natin yung options available sa atin. Kapag in-uphold ba natin or dinenay natin, anong magiging consequence? Ito ba yung consequence na gusto natin? Ang gusto ng majority at sabi ni Leonen, okay na merong karapatan yung tao. Sige na, pag-habeas corpus na lang siya kapag na-aresto siya. Ayun, hindi mo tinignan yung totoong consequence. Malinaw na umiwas ka sa katotohanan. Dahil ang katotohanan is aarestuhin siya kaagad-agad. At yun yung tinignan at kinonsidera ni dissenting opinion Justice Javier. Kasi once inaresto mo na yan at binigay mo sa Hague, wala na tayong pagkakataon pa para ma-resolve yung question kung valid o hindi yung warrant ng ICC. Kasi magiging moot and academic. Yan ang katotohanan. Yun po ang fundamental role ng ating Supreme Court, pangatlong branch ng government, judiciary, para kapag hindi sure yung ginagawa ng executive or legislative versus sa kanyang mga citizen, masasagot natin kaagad para hindi ma-violate ang ating karapatan. Pero kung delay ka ng delay, at sasabihin mo, sige, arestuhin mo muna, di bale. Meron naman siyang habeas corpus pag na-aresto siya. Alam mo naman, once na-aresto siya, dadalhin siya sa Hague and manenegate na. Mare-render nugatory na yung kanyang remedy. And it is as good as depriving him that fundamental right. Pag hindi mo ginawa yung fundamental na trabaho mo bilang pangatlong branch ng gobyerno. Nakakatakot. Kasi akala nila magtatagumpay ulit sila.
And bakit natin ginagamit yung term na tumakas? Eh, hindi naman pa siya proven na pugante. Wala pa nga, wala siyang ginawang napatunayan na. Kapeni. Gusto ko rin sana hingian ng opinion si General Garcia, no? Kasi nasabi rin po kasi sa decision ni Justice Leonen, no? Sabi niya po that this opinion, yung kanyang opinion, no, cautions against using provisional remedies to preempt law enforcement or confer immunity in advance. So, dalawang panig, no? Anong sinasabi niya? Kailangan magdahan-dahan tayo mag-issue nitong TRO, injunction, status quo sa usapin dito, no, sa ICC warrant of arrest. Kasi ayaw natin na pangunahan yung trabaho ng paghuhuli sa kanya versus naman dun sa pagbibigay in advance, no, ng proteksyon naman dun sa isang hinahanap naman ng isang international court. So, being the older counsel right now, General, may we ask for your wisdom on this pronouncement of Justice Leonen. Dalawang side ho ang primisinta niya. Dahil pinapaliwanag ni Justice Leonen, no? Senior Associate Justice Leonen, na ito ang preliminary injunction is an extraordinary remedy. Kailangan ma-comply mo yung 4 na requirements na sinasabi na kailangan maipakita mo ng maliwanag para ipahintulot ng hukuman yung pigilan yung karapatan ng executive na ipatupad yung batas. At sinasabi niya na hindi maaaring, kumbaga, words ko na to, at your women caprice, mapipigilan natin yung wills of justice para yung mga katulad mo na ang tingin nila kasi, which is to me, I do not agree, no, he is already a fugitive from justice. Wala pa namang yung non-jurisdiction, hindi pa maliwanag, no? So, yun yung mga ganon. So, yun yung ipinapaliwanag. In general terms, hindi niya sinuhusgahan dito on the basis of the present circumstance, but sinasabi lamang ni Justice Leonen na hindi natin ito pwedeng gamitin ang remedyo na ito na pangpigil para sa pagpapatupad ng batas ng ating executive. It applies as well to future cases na ito ay extraordinary, kailangan mong complain bago mo ma-avail. So, not only to the present situation, but also to future occurrences, so that it will be clear guide to everybody who is coming to court asking for the remedy para maliwanag lamang po. Pinapaliwanag lamang ni Justice Leonen yung requirement na ito ay hindi pang araw-araw na remedyo na pwede mong hingin sa korte at ito ay ibibigay sa iyo. Thank you, Attorney. Thank you, Attorney General. Dugtong na lang natin ulit yung question kasi kailangan talaga malatag natin ng kumpleto ngayong araw ito para hindi naman mabitin ang ating mga kababayan. Alam mo, uhaw na nga sila sa freedom. Uhaw pa sila sa mga dapat nilang malaman ngayon sa mga nangyari nitong past few days. Sa atin po mga guests, no, kay Attorney Harold, ano ang ibig sabihin ng kanyang posisyon sa judicial restraint? And Attorney Harold, this has something to do also with the portion of his separate concurring decision when he said that the judiciary should avoid premature intervention, respect the boundaries of its power, and allow legal and factual issues to be fully ventilated in the appropriate forum. This approach preserves the integrity of judicial processes and upholds the balance between individual rights, law enforcement, and the public interest. Ay, sob-sob na tayo sa judicial restraint. Parati na lang judicial restraint para protektahan ang kanilang institusyon at mga sarili. Paano naman yung karapatan ng ordinaryong mamamayan? Kapag ang involved ay karapatan ng ordinaryong mamamayan, walang kailangan na restraint. Kailangan mo ng courage
intellectual courage para ipagtanggol ang kanyang kalayaan. Maging malinaw ka sa iyong desisyon. Kapag sa iyong desisyon, sinabi mo, meron siyang by default right to liberty, hindi mo pwedeng sasabihin sa susunod na paragraph na sandali lamang baka sumobra tayo. Napigilan natin yung executive na gumawa ng kanilang trabaho. Baka automatic mabigyan natin ng jurisprudence na karapatan yung isang accused na umiwas o magkaroon ng immunity kapag may valid warrant of arrest. Sir, huwag kang maging ambiguous. Maging klaro ka. Make up your mind and take a position. That position is na dapat mong i-take ay valid ba o hindi yung warrant. Pero malinaw naman na sinasabi ninyo na hindi nyo pa decided yun, di ba? Hindi valid or valid 50-50. Hindi tayo sure. Pero ano ang sure? Ang karapatan ng tao na maging malaya. Di po ba? Pero dahil sa kahinangan mo na hindi ka sure about sa isang legal question, takot ka sa executive, sasabihin mo ayaw natin silang pangunahan hanggang hindi tayo sure. Huwag muna natin bigyan ng immunity ng tao na to hanggang hindi tayo sure. Well, bossing, hindi mo kailangang magbigay ng immunity kasi to begin with, ang konstitusyon ang nagbibigyan sa kanya ng karapatan na maging malaya. Dapat doon ka maging sigurado. Yun po, kaya nakakalito basahin yung desisyon ni Leonen kasi on the one hand, sabi niya may karapatan siyang maging malaya, pero on the other hand, hindi siya naging definite about sa position niya.